na niya akong paalisin, duda, parang narinig ko sa mga bigating sponsor na nagkwento sa akin, kay Mrs. Love, na ang bahay nito ibibigay daw niya kay Beyonce. Uy! Baka may kondisyon. Ay, hindi ko alam kuya, ay mahirap na kasi mag-speculate, mahirap magbintang ng ganun eh. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang paligman po tayo ng mundo naroon at sa araw nito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin ngayon, yung patungkol ho sa mga pahayag po ni Dr. Love na kung saan ho si Beyonce ho ay nadamay o kaya nabanggit yung kanyang pangalan. Na ang dating ho ba dito ay parang may interest yung boss ho ni Dr. Love, makawain po natin. So gaano kaya katotoo yun? At kung sakasakali naman na talagang ibibigay po kay Beyonce yung bahay, marapat ho bang pasalamatan o kaya bibigyan ng hindi magandang kahulugan? At tatanggapin naman kaya ni Beyonce, mga kabayan po natin? So gaano katotoo yung mga nababalitaan natin na yan? Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po muna si Kuya July. Kung sakasakaling hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan yan, July Paunil. Tapos pakipindot na rin po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At kung okay lang po, Team Kalingap, baka naman pwede po nating suportahan, mga kasamahan po natin, mga Lingap partners po yan. At siyempre po, higit sa lahat, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, wag po nating kakalimutan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong mainit na issue sa ngayon, na kung saan si Beyonce nga po ay nababanggit yung pangalan. At ang balita ho, yung bahay ni Dr. Love na napakaganda, worth 5 million, ay balak ibigay kay Beyonce. Kaya si Dr. Love ho ay pinapalayas na. Bagamat yung case ho ni Dr. Love na pag-usapan na po natin yan kanina, may mga opinion na po tayong nabasa doon, opinion natin. So siguro ho iiwan na po natin yon na ang advice nga natin, pag-usapan ho. Daanin sa magandang usapan kung paano nga ba i-hand over po yan doon sa may-ari. At yung dapat namang bayaran kay Dr. Love, pag-usapan na lang, mga kabayan po natin. Pero sa pagkakataon pong ito, ang hina-highlight mo natin dito, kung gaano katotoo na yung bahay ay gustong ibigay kay Beyonce. Siguro po, ipanood ko po sa inyo yung part po ng vlog ni Kuya Bal Santos Matubang kagabi. Ito po yun. Nagtataka ako itong bandang February, ginigipit na niya ako at palitan ko rin yung pangalan. Okay. Ginigipit na niya ako. Ibig sabihin nagdududa siya sa'yo. Nagdududa. Pero Ayun. hindi ko naman pwedeng kasi iyan ay nasa record na ng assessor's office na nakapangalan sa akin. Ngayon, nalaman ko kuya, mayroon pa siyang vested interest. Gusto na niya akong paalisin, duda, parang narinig ko sa mga bigating sponsor na nagkwento sa akin, kay Mrs. Love, na ang bahay nito ibibigay daw niya kay Beyonce. Uy! Bakit daw? Hindi ko alam. So yan po mga kalingap, maliwanag. Ang sabi ni Dr. Love, kaya sa minamadaling paalisin, kasi ibibigay daw po yung bahay kay Beyonce. Bagamat dun sa initial na reaction po ni na Kuya Bal Santos Matubang, baka daw may kondisyon. Kaya siguro minamadali na niya akong paalisin. Siya ba ay binata may asawa? May asawa ko kuya. Hindi ko alam may asawa o ano basta hindi ko alam kung ano. Narinig mo lang na itong bahay na ito ay ibibigay kay Beyonce? Ibibigay daw po kay Beyonce. Abay, napakaswerte naman ni Beyonce. Ha? Napakaswerte naman kung ibibigay niya. Swerte. Baka may kondisyon. Ay, hindi ko alam kuya. Ay, mahirap na kasi mag-speculate. Mahirap magbintang ng ganun eh. Pero hindi ko alam kung bakit niya gagawin yon. Minamadali niya kung palayasin sa kabila na naging usapan namin sa verbal na hati kami. Pero ang tanong, payag kaya si Beyonce na mapasa kanya ito? Ay, hindi ko alam kuya. Ay, Sa tingin ko hindi papayag yun. hindi naman siguro papayag dahil siyempre May bahay na yun. may bahay na si Beyonce. Maganda ang bahay. Pinaganda ko pa yung kwarto. Pinaganda mo pa yung kwarto. Pambihira Hindi ko alam kung naman. anong. Yun ang narinig ko na ang palabasin niya talaga ang parang palayasin na ako dahil baka ibigay na nga kay Beyonce. So yan po mga kababayan po natin, yan po yung pagkakabanggit dyan, parang gustong paalisin si Dr. Love para naman po ibigay kay Beyonce, mga kababayan po natin. Ngayon ang tanong dito, kung sakasakali na totoo yung balita na yan, na yung bahay na yan ay ibibigay kay Beyonce, masama ho ba? O dapat tayong matuwa? Dahil kahit pa paano ho, alam natin, ang bahay po na yan ay worth 5 million more or less. Ano po? Ito panoorin po natin yung opinion po ni Kuya Bal Santos Matubang. Kung totoo man, na yung bahay na yaon ay ibibigay kay Beyonce, dapat lang masaya siya.
masaya si Dr. Love. Matuwa siya. Huwag siyang magmaktol. Huwag siyang maghinanakit. Kasi hindi naman talaga kay Dr. Love yun. Yung bahay na yun na kanyang tinitirhan. Kay Leo D po yun. Siya lang po ang napag-utusan na i-execute yung program. Gawin yung programa. Kaya wala kang dapat ipaghinanakit si Dr. Love. Wala, kasi simula pa lang tinanggap niya yung programa eh. Dapat kung ayaw mo, dapat simula pa lang hindi mo na tinanggap yung project na yon. Na alam mo naman na hindi yan sa'yo, yung bahay na yan. Di ba nga mga kapatid? Ngayon, tapos na yung bahay at nalaman ni Dr. Love na yung bahay na yaon ay ibibigay kay Beyonce, dapat masaya siya. Kung totoo man na ibibigay kay Beyonce yung bahay. Di po baga? Kasi alam naman niya na hindi yun sa kanya. Alam naman ni Dr. Love yung bahay hindi talaga sa kanya yun. Inutusan lang siya. Ganon. Di ba mga kaibigan? Kaya ang aking thumbnail, Beyonce Instant Millionaire. Magkano yung bahay po? Magkano yung bahay? 4 na milyon. So yun mga kababayan po natin, malinaw ano po, sabi ni Kuya Bal Santos Matubang, kung sakasakaling ibibigay, ay ang swerte po ni Beyonce. Instant millionaire daw dahil nga po yung halaga ng bahay ay talagang milyon-milyon. Bagamat totoo naman po yung binanggit ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaso nga lang po, siyempre, depende yan kay Beyonce kung papayag siya. Kasi mamaya, mayroong kapalit na hihingiin. O kaya naman yung tipong hindi maganda. Ano po? Kung talagang bigay lang talaga na as in bilang pagsuporta, ay wala akong nakitang masama po doon. Pero kung sakasakali ang kapalit ay hindi maganda, ay siyempre, hindi maganda talaga yon. Siguro po panoorin po natin yung sinabi po ni Kuya Bal Santos Matubang patungkol po sa bagay na yan. Baka may kapalit yan. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi po, dalawang uri ng giving or pagbibigay. Pagbibigay without condition at pagbibigay na mayroong kondisyon. Ganun yun. Halimbawa, sasabihin ni Leo D, yung may-ari ng bahay, o Beyonce, dahil ikaw ay talagang napakabait mo, napakasipag mo, ayan, may bahay ako dyan, may bahay ako dyan, katabing bahay mo, gusto ko magkaroon ka ng sarili, na ikaw lang ang titira, yan, yung bahay na yan, sa'yo na. Na kay Leo D yun. Nasa may-ari ng bahay kung gugustuhin niya po. Walang pwedeng kumontra. Ganon. So dapat si Dr. Love ay masaya. Kasi siya baga ang founder. Kung ako kay Beyonce naman, kung malinis ang motibo, no condition, tatanggapin ko yung bahay. Diba? Blessing yan eh. Kaya ang tawag dito, instant millionaire, si Beyonce. So yun ang kawain po natin, yung binanggit po ni Kuya Bal, baka naman may kondisyon. O kaya baka wala namang kondisyon. Yung tipong ibibigay lang, sabi naman ni Kuya Bal, kung sakasakali, as in malinis ang konsensya, talagang pagtulong, ibibigay yung bahay, marapat tanggapin. Kasi blessings po yun, mga kabayan po natin. So ang kailangan na lang po natin dito, depende kay Beyonce po talaga yan. Kung payag sila, ang pamilya niya, kasi hindi naman po si Beyonce mga ngahas po yan kung sakasakali. Sigurado po yan, kukonsulta po yan sa mga magulang, kakilala, kina Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalingap Rab, sa Team Kalingap,
magtatanong po yan kung sakasakali man. Kasi maaaring isipin mo ni Beyonce na, ay kawawa naman yung aking scouter kung sakasakaling tatanggapin ko yan. Parang hindi naman pabor kay Dr. Love dahil nga siya ang nag-scout sa akin. Di ba po, maaaring isipin yon. Maliban na lang po na maghihiwalay po sila ng maayos. Kamukha po nung na-discuss natin kanina, kung ang demand ni Dr. Love ay ito, tapos papayag naman yung may-ari o kaya magkakasundo sila o kaya magsasalubong sila at nagkasundo, maghihiwalay ng maayos, sa tingin ko po, parang okay lang. So yan po ang abangan po natin, kung gaano katotoo yan at tatanggapin nga ba or hindi. At ang good news po dyan mga kababayan po natin, yung team po ni Sir Leo D ay pupunta raw po sa April. Nabanggit po ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang live. May plano po ata na pupunta rito yung Leo D's team. Ngayong April po ata. Baka mga first week ng April, pupunta rito. Yun ang pagkakaalam ko po para pag-usapan yung tungkol dyan. So siguro ho, kapag nangyari yan, nag-usap-usap na ho, maliliwanagan tayong lahat mga kabayan po natin kung talaga nga bang ibibigay yan kay Beyonce at kung sakasakali namang tatanggapin. So kaabang-abang po yan. At bagamat ako po alam ko sa mga viewers natin, iba-iba po ang opinion. Ano, kahit siguro i-comment po ninyo sa baba kung payag kayo or hindi kayo payag, magkakaalaman po yan mga kabayan po natin. Bagamat ako may konting idea sa magiging decision po ni Beyonce. Pero saka ko na lang po sasabihin yan sa tamang panahon din siguro. Wait muna natin yung mga mangyayari, kung ano po ang areglo dyan. Kasi mamaya hindi naman totoong i-offer kay Beyonce yan. Haka-haka lang natin. Di ba po? So siguro din po muna natin. At tayo po ay umaasa na sana maging smooth po yan. Yung transition, kung aalis, kung kukunin, i-take over na yan. May patitirahing iba. Sana ho maging okay po. Ano mga kabayan natin, walang samaan ng loob. Pero yung mga tanong ho na baka interesado si Sir Leo D kay Beyonce, hindi pa po natin sigurado yan. Huwag po tayong mag-isip ng advance o kaya magbigay ng maling kahulugan. Hanggang ngayon, wala pa tayong idea mga kabayan po natin. Kaya mahirap pong bigyan ng kahulugan po yan. Abang-abang na lang po tayo uli sa mga darating na panahon kung sakasakaling mapag-uusapan po yan o kaya mako-confirm. Ano po? So maraming salamat sa inyo. Yan lang po muna siguro ang ating reaction video po patungkol po sa bagay na yan. Maraming salamat po sa inyo. At kung inyo po itong nagustuhan naman, pwede naman po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.